Nagsimula ang series kay Captain Stridem na pinuntahan ang nagsasanay na Baki dahil may ipapakilala daw siya ditong malakas na tao. Noong una ay inakala ni Baki na walang silbi, ngunit nang makita nito ang larawan ng isang caveman ay nagka-interest ito. Ito si Pickle na nakuha nila sa isang tumigas na asin kasama ang isang T-Rex. Dinala ng mga Menero ang bangkay ni Pickle kay Dr. Albert, at sinabi ng doktor na pwede nilang buhayin si Pickle gamit ang isang method. Sinubukan ito ng assistant nerd na si Allen. Ngunit hindi nagising ang caveman. Naisip ni Allen na magluto ng dinosaur steak para kainin. Nasarapan siya sa pagkain ng steak, ngunit naamoy ito nang nagising na si Pickle. Kaya dumating at agad na kinain ang steak ni Allen. Kinuha ni Allen ang baril pang self-defense, at dahil kulang ang pagkain ay galit na umungol si Pickle. Kaya binaril siya ng doktor sa tiyan pero hindi tumalab ang bala. Kaya hinabol ng caveman ang nerd na virgin na yinugyog sa katinapon dahil may nais sabihin. Swerte lang niya dahil naamoy ni Pickle ang kinaroroonan ng dinosaur kaya ito ang pinuntahan niya at nalock si Pickle sa laboratory. Kalaunan ay pinalibutan ng mga pulis ang crime scene at sinabi ng pulis na sisiw lang ang paghuli nila kay Pickle. Ngunit sinira ni Pickle ang pader saka pinagtatapon ang sasakyan ng mga pulis. Tinawagan nila ang army at masaya naman ang mga ito para magamit nila ang kanilang makabagong sandata. Nagyabang ang isang kamukha ni Mosley na kinalaban ni Pacquiao dahil may armas daw silang tangke at robot tech. Ngunit nang subukan ng naka-armor tech si Pickle ay sinuntok lang ito ni Pickle at tinapon ang kawawang robot. Saka nito minasakere ang buong army ng United States. Kaya nang dumating si Stridem ay naghubad siya para ipakita ang paggalang kay Pickle. Dinala nila si Pickle sa Japan at nang makakita si Pickle ng magandang reporter, ay puwersahan niyang pinatungan ang babae kahit pa pinagsisipa nila siya. At wasak ang kawawang kuweba sa laki ng caveman. Dahil dito ay naging sikat pang lalo si Pickle at marami ang may gusto na parusahan ito. Ngunit dahil tinuring na special treasure ay inilagay si Pickle sa isang safe enclosure. Pinakita si Kaya Retso na interesado na makita si Pickle para subukan sa laban na lihim na pinapasok ang kulungan ni Pickle. Maging si Yujiro ay pumasok din sa gate na kinatakot pa ng mga guards na naglaban-laban para lang hindi matigok. Nagtago si Retso sa likod ng sinasabayan nitong guard. Pero nang makita ng sundalo ang anino niya ay pinatulog niya ito. Nagpunta siya ng bubong at nakita na ang daanan ay nabuksan na, at kalaunan ay nakita ang mga sundalo na pinatulog ni Kosho, na interesado din sa pakikipaglaban kay Pickle. Akala nila kung sila ang nauna doon, pero biglang lumabas ang iba pang mga mandirigma na nagtatago doon. Lahat pala ng mga ito ay nais nilang malabanan si Pickle, para silang mga lalaking nakakulong sa bilangguan na nakakita ng magandang chicks. Nag-usap sila kung sino ang unang lalaban kay Pickle. Sinipa ni Jack ang kinaroroonan ni Pickle kaya lumabas ito at umihi. Wala siyang pakialam sa ibang naroon, ngunit nang marinig niya si Yujiro ay nagseryoso ito. Ininsulto ni Yujiro si Katsumi kaya nagalit ang binata na sinipa ang ogre pero sa isang iglap ay natanggal ang tali ng sapatos at tinapon sa mukha ni Katsumi. Kahit may harang na matigas na salamin ay pinagpilitan ni Yujiro ang pangit na mukha kaya maging yung bakod ay sumuko. Hinamon nito si Pickle na magpalakasan sila at naintindihan naman ito ng taong nagmula pa sa panahon ng mga dinosaur. Sa lakas ni Pickle ay napilitan si Yujiro na gamitan ng teknik si Pickle na umikot. Tumayo si Pickle na kinamangha ng iba, pero biglang tinawag ng isang commander si Yujiro at nakiusap na umalis dahil national treasure si Pickle ng mga tao. Sinabi ni Yujiro na aalis siya kasama ng iba pang mga fighting masters. Sa pag-iisa ni Pickle ay napapaisip siya kung paano siya napaikot ni Yujiro. Gayong hindi niya ito na-experience sa mga nakalaban niyang dinosaur. Samantala ay hindi makatulog si Retso dahil nais nitong maranasan ang sipa ni Pickle. Pinuntahan siya ni Baki para sana magpaturo ng kung fu, ngunit hindi interesado si Retso dahil nais daw niyang subukan ang katawan ni Pickle na parang masarap gamitan ng kung fu. Samantala ay nilagay ni Albert, Stridem at Tokugawa si Pickle sa isang stadium para doon pakainin. Nagdala sila ng isang tigasin na Siberian tiger na pinakain ng steroids. Inatake ng tigre si Pickle ngunit niyakap lang ito ni Pickle at parang stuffed toy na nabali. Sa kanya ito kinain. Kinakain lang pala ni Pickle ang mga malalakas na umaatake sa kanya. Kinausap ni Retso si Tokugawa, at sinabi nitong nais niyang labanan si Pickle, at kapag natalo siya ay gawin siyang pagkain ni Pickle. Kaya habang natutulog si Pickle sa gitna ng arena ay bigla siyang nagising at naghanda dahil naramdaman niya ang pagdating ni Retso. Dumating nga si Retso na sinabing gagamitin niya ang kanyang 4,000 years kung fu. Sinapak ni Pickle si Retso na napalipad. Ngunit ginamit ni Retso ang kung fu nito na pinabagsak si Pickle. Nagulat si Retso dahil kapag normal na tao daw ay patay na dapat.
Ngunit iba si Pickle dahil kahit ilang beses na itong sinuntok at sinipa ni Retso ay buhay pa rin ito at halatang nasisiyahan. Sinapak nito si Retso na parang lamok na nawalan ng malay. Saka kinain ni Pickle ang laman ni Retso. Lumaban pa si Retso pero kinagat ulit siya ni Pickle at nilantakan. Tinanggal ni Retso ang sapatos para mas matigas sa pagsipa, pero sinampal lang siya ni Pickle. Nang parang naging bata si Retso sa pagsuntok ay nagulat si Pickle na naguluhan dahil di daw siya pumapatol sa mahina. Ngunit nang hambalusin siya ni Pickle ay automatic niyang nagamit ang Kung Fu. Saka nagpakita ang kanyang konsensya na kailangan niyang magtiwala sa sarili niyang Kung Fu na 4,000 years old. Kaya muling ginamit ni Retso ang Kung Fu at sinuntok at sinipa si Pickle maging ang itlog nito, kaya natamba ulit si Pickle. Ngunit sinabi ni Albert na makapal pala ang laman at buto ni Pickle at hindi siya katulad ng buto ng tao. Sinabi nitong napag-aralan nilang dati daw na nakatayo sa 4 na paa si Pickle bago siya naglakad. Kaya hindi effective ang Kung Fu dahil pang tao lang ito. Kaya nang ginamit ni Pickle ang kakaibang pag-atake nito na parang palaka, ay parang natama ng malaking bala si Retso na tumilapon at nawalan ng malay. Nagulat si Tokugawa nang sinabi ni Albert na ipapakain talaga nila si Retso kay Pickle. Sinubukan ni Tokugawa na pigilan si Pickle ngunit sinapak lang siya ng caveman. Saka nito nilantakan si Retso. Pero pinatulog din siya ni Albert gamit ang makabagong medisina. Kaya nagising si Retso sa ospital na pukol ang paa. Saka naiiyak pa daw ang Tokmol kung bakit pa siya buhay at hindi kinain ni Pickle. Nalulungkot siya, pero dumating si Baki at sinabing mahalaga si Retso para sa mga inchik dahil sa taglay niyang galing sa Kung Fu. Samantala ay nag-usap naman sina Katsumi at ama nitong si Dopo tungkol kay Pickle. Naiinis si Katsumi dahil sa pagbabaliwala sa kanila ni Pickle na tinuturing lang daw na pagkain. Saka binalita nila sa iba ang pagtikim ni Pickle kay Retso. Dahil na boring ay tumakas si Pickle sa arena. Pinakita naman ng isang malaking taong magaling din sa karate at naghahanap daw ito ng bubugbugin sanang tao. Umiihi ito sa isang tabi nang biglang siyang hatakin ni Pickle na parang babae. Saka kinuha ni Pickle ang damit ng lalaki at namasyal sa makabagong sibilisasyon na maraming mga tao. Naglalakad siya sa kalsada nang bigla siyang mabundol ng truck. Nainis siya at inatake ang truck na kanyang pinagsisira at hinagis kaya nagulat ang mga nakakita. Nagkataon na truck ito nang nagde-deliver ng karne, kaya nang buksan niya sa loob ay kinain niya ang mga karne ng baka. Dahil nakawala si Pickle ay tinawag ni Katsumi ang lahat ng student niyang karatista. At sinabihan ang mga ito na hanapin nila si Pickle para ipaghiganti rin nila si Retso. Tinawag ng isang bugaw si Pickle para daw mag-chicks. Pero nakialam ang isang karatista at sinabing bahala daw siya kay Pickle. Pinakita nito ang galaw na karate chop na pinutol ang isang hawakan ng Wallace kaya natakot ang bugaw. Aalis na sana sila pero dumating si Hanayama na hinamon si Pickle. Naihagis ang isang kutsilyo na hinawakan ng 2 malaking tao. Nagpalakasan sila pero sinuntok ni Pickle si Hanayama na naihagis. Saka nito pinutol ang kamay ng isang paki-alamerong yakuza. Sinubukan ding pigilan ng tao ni Katsumi si Pickle pero ginawa lang itong parang langaw na nakatulog din. Muling nakialam si Hanayama, at nang sinubukan siyang itulak ni Pickle, ay naalala ni Pickle na kasanlakas daw ito ng isang triceratops. Magiging manyak na sana si Pickle, ngunit pinigilan siya ni Hanayama at ipinasa kay Baki. Nagpalakasan si Baki at Pickle, pero ginawa ni Pickle ang teknik ni Yujiro sa bida. Kaya na-excite si Baki at sinipa si Pickle, kaya umasta si Pickle na sundan siya ni Baki. Dumating si Katsumi pero wala na doon ang pakay na si Pickle. Kahit na nasaktan siya ay sinabi na lang niya sa mga kasama na walang anuman dahil maging siya ay di naman kayang talunin si Pickle. Dinala pala ni Pickle si Baki sa stadium at habang nag-iisip pa kasi si Baki ay mabilis siyang pinalipad ni Pickle. Nawala ng malay si Baki kaya nagsayaw na lang ang caveman ng victory dance nito. Samantala ay naiinis si Katsumi dahil wala siyang kalaban laban sa mga malalakas na mandirigma. Dumating si Retso at nag-usap sila ni Katsumi. At dahil nakita ni Retso na nagmamature si Katsumi ay nais niya itong turuan ng Kung Fu, pero tumanggi si Katsumi dahil nais daw niyang mag-focus sa karate nito. Kaya nagsanay silang dalawa, samantala ay nagagalit si Yujiro dahil sa pagkatalo ng anak nitong si Baki kay Pickle. Pero nasabi nitong maganda rin daw para hindi makatulog si Baki at hindi mag-relax. Samantala ay naisip ni Baki na malaki ang posibilidad na maging kasing lakas niya si Yujiro, sa tulong ni Pickle. May isang karate technique na niluluto sina Retso at Katsumi. Katulad daw ito ng latigo na lalakas ang pagsuntok kapag masyado itong mabilis. At nang inakala nilang perpekto na ito ay biglang dumating si Tandang Kako, at sinabing kulang pa ito. Tinuro nito kung paano suntukin ang itlog na tulad ng talim ng kutsilyo. Saka sinabi pa nitong limitless ang joints ng buto niya base sa kanyang imagination.
Kaya buong gabi na nag-practice si Katsumi gamit ang tinuro ni Kako. Nag-imagine itong maraming joints ang kanyang katawan at limitless ito base sa kanyang imahinasyon. Kaya nang muli niyang gamitin ang teknik na kayang lampasan ang sound barrier, ay nasira ang bintana ng kanilang dojo. At dahil dito ay masaya si Katsumi dahil nagawa niyang ma-master ang isang napakadelikadong killer move. Dahil dito ay kinausap ni Katsumi si Tokugawa na siya naman ang susunod na lalaban kay Pickle. Kapag hindi siya nanalo sa laban ay kakainin din siya ni Pickle. Maaga siyang nagpunta ng stadium para sa laban nila ni Pickle, pero nagulat siya nang naroon ang dalawang nanay niya, ang foster mother niya at ang biological niyang nanay. Inampun pala ni Doppo si Katsumi na dating isang entertainer sa circus dahil sa pagkamatay ng ama nito. Sa tunnel ay nakita niya sina Baki at Doppo bilang pagpapakita ng kanilang suporta. At paglabas niya ay nagulat siya sa sigawan ng mga student niyang karatista. Dahil maaga pala silang nagpunta doon para suportahan siya. Mabilis na umatake si Pickle pero agad na ginamit ni Katsumi ang karate technique nito sa caveman. Binugbog niya si Pickle na kinamangha ng mga manonood. Nasabi rin ni Baki na mas lumakas si Katsumi. Ngunit halimaw ang kalaban niyang si Pickle na sinipa siya na napalipad, at katumbas daw ng pagkakabangga niya ng isang truck. Nagutom si Pickle at pagkain ang naging tingin niya kay Katsumi. Pero nang umatake ito ay ginamit ng karatista ang special technique at sinuntok ang tiyan ni Pickle na napatumba. Pero kasabay ding nasira ang kamay ni Katsumi. Pero masaya pa rin siya dahil sa nakamit na karate technique. Sinipa at sinuntok pa niya si Pickle na bumagsak pero nasira ang kamay at paa ni Katsumi. Akala nila kung nasira ang kamay ni Katsumi dahil sa tigas ng katawan ni Pickle, pero dahil daw ito sa paglagpas ng bilis ng suntok at sipa ni Katsumi sa sound barrier. Nakangiti naman si Pickle na muling tumalon na parang palaka at simbilis ng bala, pero ginamit ni Katsumi ang pinaka-best nitong suntok. Kaya tumilapon si Pickle pabalik na parang nahilo. Nagsaya ang lahat dahil inakala nilang panalo na si Katsumi, pero pinakitang nadurog pala ang buong braso ni Katsumi. Saka ang worst ay natulog lang pala si Pickle, ibig sabihin ay food reserve na lang daw nito si Katsumi. Tumayo si Pickle at parang aswang na tinalon si Katsumi. Kinagat nito nang umiiyak ang braso ng karate master. Tears of chicken joy. Kaya natumbang talunan si Katsumi. May sinadya palang sniper si Tokugawa para iligtas ang buhay ni Katsumi. Pero nagalit si Doppo at para daw sa karangalan ng anak ay huwag itong ipahiya ng matanda. Kaya pinatigil nito ang mga sniper. Akala nila kung magiging pagkain na si Katsumi. Pero biglang nagdasal si Pickle saka iniwan nito ang kamay at katawan ni Katsumi. Hindi daw masarap, ngunit nang mag-isa na lang si Pickle ay napapasigaw din ito dahil nasaktan pala. Nainggit naman si Baki dahil mas nauna daw natikman ni Katsumi si Pickle. Habang nagsasanay siya sa bunker niya ay dumating si Retso at nag-usap ulit sila tungkol kay Pickle. Dahil palaging Pickle ang usapan ay nainis si Baki at sinabing lalabanan daw niya si Pickle bukas na bukas din. Ngunit hindi nila alam na ng gabing iyon ay pinasok ni Jack si Pickle para din matikman ito. Agad na naghubad si Jack at sinuntok si Pickle. Ngunit walang gaanong epekto sa caveman. Nagandahan daw si Jack sa pangil ni Pickle, at sinabi nitong maging siya ay pinalakas ang katawan at ngipin para sa pakikipaglaban. Nagsusupan, ay nagkagatan ang dalawa gamit ang mga mabahong bunganga, at nagpalakasan sila ng panga kung sinong bakla ang mas malakas manghigop ng balot. Ngunit dahil mga itlog ng dinosaur ang kinakagat ni Pickle sa panahon nito ay natalo si Jack sa gums to gums nilang dalawa. Iniangat ni Pickle si Jack at winasiwas na parang aso, nang pinakita ang mukha ni Jack ay kinain ito ni Pickle. Nilunok niya ito ng buo, sarap parang mang-inasal. Naging manyak si Jack dahil sa galit at sa epekto ng drugs na ginamit nito at in-uppercut si Pickle. Pero napansin ni Jack na kakaiba daw ang panga ni Pickle dahil makapal. Nalaman ni Baki at Retso ang paglalaban ng dalawang halimaw kaya mabilis silang dumating. Nakita nilang tinapon ni Jack si Pickle at ito ay dahil sa epekto ng droga na kinain nito. Binubugbog ni Jack si Pickle habang nanonood ang iba, at kinagat pa nito ang tenga ni Pickle na natanggal. Saka dinura sa mukha ni Pickle. Dahil dito ay nagalit si Pickle at galit ito kay Jack. Sinuntok ni Jack si Pickle pero nakita nitong nakatayo lang sa harap niya si Pickle. Sinipa ulit siya ni Jack pero muling nakatayo sa harap niya si Pickle na kanyang kina-atres. Dito nila napagtanto na napakabilis daw pala ni Pickle dahil nagagawa nitong makatalon pabalik na parang palaka. Nagsuntukan silang dalawa pero mas mabilis at malakas ang suntok ni Pickle, kaya parang Pac-Man na binugbog niya ang mukha ng durugista. Dahil dito ay nawalan ng malay si Jack. Muling nagsayaw-sayaw ang caveman sa victory dance nito. Naiyak ito dahil kakainin niya sana ang walang malay na si Jack. Pero biglang may naalala si Pickle na kanyang kinatakot kaya umatras. Noong bata pa siya ay may kinain siyang insekto, pero masakit ito sa dila at tiyan niya na kanyang labis na kinasaktan.
Umalis siya kaya nagtaka si Baki na dumating para sana pigilan siyang kainin si Jack. Nang hinawakan ni Tokugawa si Jack ay bigla itong sumampal. Buti na lang at maliit ang matanda kaya hindi siya nawalan ng ulo. Kahit nawalan ng malay ay nakagawa ng instant kill trap si Jack na pwedeng ikamete ni Pickle kapag na-finger ang tenga nito papasok sa utak. Mabilis namang nagamot si Jack ng maskuladong doktor. Pero nang nag-uusap lang sila saglit ay biglang tumakbo si Jack paalis. Bumalik pala ito kay Pickle para muli silang maglaban. Mabilis niyang binugbog ang caveman na napa-atres. Natakot daw ito dahil unang beses niyang nakaharap ang isang kahit natalo na ay bumabalik ulit para labanan siya. Lumabas sila ng stadium, at sa gitna ng maraming tao ay biglang tumigil si Pickle, dahil sa pride nito na hindi pa siya natatalo sa laban. Mabangis niyang sinuntok ang ulo ni Jack na umikot-ikot at bumagsak na nawalan ng malay. Paggising niya ay nagising ulit siya sa ospital. Aalis sana siya ulit para balikan si Pickle, pero sinabi ni Baki na tumigil na siya, lalo na at wala ng epekto ang droga sa kanya. Sinabi ni Baki na binuhat ni Pickle ang katawan ni Jack at dinala sa ituktok ng isang gusali at banitin sa flagpole. Ginawa daw siyang karne na reserve para maging pagkain ni Pickle, kaya napasigaw na lang sa galit si Jack. Kalaunan pa, para si Baki naman ang sumunod na labanan ni Pickle ay umupo si Baki sa harap ni Pickle. Dinalhan sila ng karne ng clone na T-Rex, at masayang kinain ito ni Pickle. Binigyan din niya si Baki at tinikman ito ni Baki. Sinabi ni Albert na nagawa nilang gumawa ng replika ng karne ng dinosaur na ipapakain kay Pickle, para hindi na niya kailangan pang lumaban. Ngunit sinabi ni Hanayama na hindi lang sa pagkain ang pwedeng ikagalit ni Pickle, kundi ay asarin nila ito sa ibang paraan. Nilapitan nga ni Baki si Pickle at hinaplos-haplos sa mukha, kaya nagalit ang caveman at tinulak si Baki. Kaya sinipa ni Baki si Pickle sa mukha kaya ito natamba. Mabilis na nagubad si Baki at muling sinipa-sipa si Pickle. Sinubukan pa ng bida na sakalin si Pickle, pero nagalit si Pickle at dinala si Baki sa taas na 100 feet. Saka sila nagpahulog sa lupa una ang ulo. Bumagsak sila ngunit kahit nakatayo si Baki ay hindi maganda ang pakiramdam nito dahil nadurog ang lungs nito. Nilapitan siya ni Pickle na alam ang sitwasyon ni Baki na nahihirapang huminga. Kaya lumuhad si Pickle at nag-astang magpagaling daw si Baki. Kaya nainsulto si Baki at sinigawan si Pickle na atakehin siya. Kunwari susuntukin siya ng caveman pero hindi niya ito tinuloy. Nang aasar pa ang mukha nito na niloloko lang si Baki na kunwari sumusuntok. Kaya mas naasar lang si Baki. Kaya naisip niyang pakitaan si Pickle. Umakyat siya sa taas na kanilang binagsakan kanina at nagpahulog sa lupa. Saka siya nagtamblang sa harap ni Pickle bilang pagpapakita na malakas pa rin siya. Sinuntok at sinipa ni Baki ng padaplis ang panga ni Pickle kaya siya natamba. Tumayo siya, pero muli lang siyang natamba. May epekto daw ang pagdaplas ng sipa at suntok sa balat ni Pickle sa kanyang utak kaya siya nahilo. Sa kakalaunan pa ay sinampal ni Baki ang likod ni Pickle ng pagkalakas-lakas. Kaya napasigaw si Pickle sa sakit. Umasta si Pickle na tatalon na parang palaka, pero sumayaw si Baki ng kung fu na nagre-represent ng mga hayop. Pero hindi pa natapos dito, dahil sumayaw pa siya ng kung fu stance na pinakita ang mga pinagsanib na dinosaurs na kinakalaban dati ni Pickle sa mundo nito. Dahil dito ay naramdaman ni Pickle na kaharap niya ang isang delikadong hayop na hindi niya pwedeng balewalain. Inatake ni Baki si Pickle gamit ang bagong estilo ng pakikipaglaban at nagawang matamba ni Pickle. Aatake sana ulit si Baki pero nagawang makabalandra ni Pickle sa pader at nilaypad si Baki. Pero sa isang was-iwas lang ni Baki ay naitapon si Pickle palayo. Ginamit pala ni Baki ang sariling momentum ng caveman kaya siya lumipad. Saka sa buong paligid ng arena ay umihi si Baki bilang pagpapakita na teritoryo na niya ito. Kaya galit na bumalik si Pickle at ini-smash si Baki. Saka nito pinagsisipa at pinagsusuntok ang bida. Pero natatawa lang si Baki na masaya dahil sa lakas ni Pickle na kalaban niya. Sinuntok siya ni Pickle kaya siya lumipad paitaas, at naalala niya ang pinakamalakas niyang nakalaban na si Biscuit Unchained. Pagbagsak ni Baki ay nilapitan niya si Pickle at lahat ng mga suntok at sipa ng caveman ay iniwasan ng bida. Para daw siyang sumasayaw na isang matador sa harapan ng isang toro. Sinubukan pang hulihin ni Pickle si Baki, pero in short ay nagising ang pagiging mas mabilis ni Baki. Saka nag-timing ito at gamit ang malakas na suntok ay tinuli nito si Pickle. Kaya napasigaw na lang sa sakit si Pickle dahil sa pagkakauntog ng mga itlog nito. Ngunit dahil dito ay mas lalong naging savage si Pickle at pinakita ang final form nito. Nakita nila ang marka ng kagat ng isang T-Rex sa katawan nito. Maging ang puwet nito ay nagkaroon ng muscle na mas matigas pa sa mukha mo. Naging masyadong malakas si Pickle ngunit dahil makabagong tao si Baki ay mas madami siyang nalalaman. Ginamitan niya ng teknik si Pickle kaya sa bawat pag-atake ng caveman ay sinabayan ito ng bida.
Saka pinagbubugbog ni Baki si Pickle kahit saang corner man ito magpunta. Saka nagyabang pa ito na kayang-kaya niyang sabayan ang caveman sa laban na iyon. Sinapak at sinipa niya ang kawawang caveman na nagiging punching bag ang mukha. Dahil alam niyang panalo na siya ay inatake ng topak si Baki. Hinamon niya ng palakasan si Pickle at nagsuntukan sila ng harapan. Kaya nabugbog ang katawan ni Baki kaya siya bumagsak na natalo. Hindi naman siya kinain ni Pickle, dahil sa laban na iyon ay nabuhay ang pagiging tao sa kanya. Para kina Hanayama at Retso na nanood ay magkaiba sila ng desisyon. Nanalo si Baki sa isa, at nanalo si Pickle sa isa. Dinala ng mga manggagamot si Baki samantalang umalis naman na si Pickle sa arena. Ngunit kalaunan ay nagkita sila sa tuktok ng isang gusali at nagdaldal doon si Baki. Samantala ay kinausap ng madaldal na barak si Yujiro at sinabi nitong patuloy pa rin ang peace pact nila kay Yujiro. Saka hinati ni Yujiro ang mesa gamit ang kamay na kasing talim ng diamante. Nagpa siya ang mga leader at mga tao na patayin ulit nila si Pickle dahil ito ang makabubuti sa kanya at sa mga tao. Ngunit sa huli ay tumakas si Pickle sa lab at nagpasalamat kay Stridem sa pagdadala ng ulo ng original nitong na hunting nitong T-Rex. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps to come.